Shoutout na po. Nag-video lang para sa shoutout na. Sige, start tayo, no? Okay, so, tayo po yan pa din ang core number 2, no? Para sa lahat, core number 2 pa din to, ha? Set up computer networks, no? Nakuha po ba, computer networks? So, may sinusunod po tayo, no? Yung ating guide, no? Para matapos natin yung core 1 to core 4. And then, next natin, yung ating class form, no? So, ito yung ginawa natin online pa lang, di ba? Itong ating class form ng Team 5, ito muna po ang ating gagamitin, ano? Para sa lahat po ito, ha? Sa kanila po tayo magkakanya-kanya kung nakukuha na, no? Makapag-demo na tayo at makuha ng bawat isa. Hindi yung ating network layout, no? Sundan natin yan. Okay, sa una. So, ito kasi yung ating router at saka WAP, no? So, ang gagamitin nating router dito ay yung color block. So, nasa tipilig pa din tayo, no? Color block. Yan po, no? So, ito naman po yung ating WAP, wireless access point, yung ating color white. And then next natin, by using our network layout, kailangan masunod po yung mga front and back ng ating patch panel, no? Pati yung ating modular box. So, next natin, so saan po ba nakalagay yung ating, pansinin po ito, ha? So, tayo po ay naka LAN port, no? Local area network port sa ating router. Wala po kayong paglalagay ng iba kasi yung ating one port ay para sa ating internet access. Anytime pwede tayong kumuha ng internet dito sa ating source, no? Lalo na kung i-test ko na yung inyong ginawang configuration, no? So, doon ko malalaman kung talagang nagawa nyo yung tama. Kasi nga, once na nilagyan ko yan, dapat magkakaroon ng internet. Pag hindi nagkaroon ng internet yan, ibig sabihin, may mali sa inyong network settings ng inyong router or di kaya ng inyong computer. Nakuha po ba? Okay, so yun po. So, ito po para sa internet at ito naman po ay para sa local area network, local area device or yung mga computers natin, no? So, dyan po papasok yung ating mga katulad dito, no? So, ano po, saan siya pumunta? So, from our LAN port, local area network port, pumunta sa backport or modular jack ng ating patch panel, no? Tapos, front niya, papunta dun sa ating network hub. Kung pansin nyo yung ating network hub, apat po yan. 1, 2, 3, 4, no? So, puro siya or pure front ng ating modular jack, ng ating patch panel, no? Napansin niyo po yun? So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, magkakasama yun, no? Ibig sabihin, yun yung beginning at saka ending ng ating UTP cable, no? Straight through. Nakuha po ba? Lupo. Third tayo dun, ha? Next natin, pansin naman natin ito, no? From our router going to the back of our patch panel and then our front patch panel going to the hub. And then our hub, siyempre kailangan ma-distribute din yung signals, no? Kung ano mga network connection na yan, ano po? Or may internet connection pa, so kailangan ma-distribute lahat ng information na nandyan, no? So, siyempre pupunta yan sa ating mga iba't ibang klaseng port, no? So, nag-multiple ports lang tayo. Sa ating port 1, papunta or, yan, no? Galing sa ating, sa ating modular jack patch panel ng ating front, no? Front din, di ba? And then yung back niya, papunta dun sa ating modular box. Siyempre, yan po yung modular jack din, di ba? Modular jack. And then yung kanyang front, papunta dun sa ating client PC. Okay? So, yun na po. Sa port din ng ating client PC. Next natin, kaya sa drawing nyo, dapat po magkakapares yung ating port. Next natin, sim lang po dito. Kung ano pong nangyari doon, ay ganun din pong mangyari dito sa kabila, no? Ang pagkakaiba lang, ito kasi ay WAP na. Pag sinabing WAP, kailangan, kung router, ginagamit natin for wireless and then wired network, ito naman pong WAP natin ay ginagamit natin for wireless only, no? So, ibig sabihin, kailangan ma-extend ni WAP yung connection or yung internet connection man yan na binibigay ni router. Nako po ba? So, ibig sabihin, kailangan ito ay makasetup sa wireless access point. At syempre, yung kanyang connection, hindi siya naka-LAN, gaya ng ating router. So, siya po ay naka one port, no? Pag sinabing one port, kanina LAN port, local area network, ngayon one port ay wide area network. Nako po ba? So, yun. Tapos, next natin, same lang po. Kung ano pong nandun sa ating client PC, the same lang po yung ating setup dito sa ating server PC. Doon lang talaga nagkaroon ng pagbabago sa ating
one port ng ating WAP at saka yung LAN port ng ating router. Nako po ba? Clear tayo doon na. Then next natin, kailangan po natin i-reset yung ating mga router at saka WAP. Lahat po ba kayo nakapag-reset na? Sige po ako, pag-reset ko no. So paano mag-reset nito? So maganda siguro dyan ay iharap nyo no, yung kanyang indicator lights. Kasi mahirap mag-ano na segundo, baka kasi mag-lag no. So yan po ano, meron tayong mga ilaw dyan. So ang gagawin mo, meron tayong reset doon sa likod no. Isang reset lang naman pinutan, di ba? Yan po ano. Kita po. Yan. Kita naman po no, yung kanyang pindutan, reset. Hello po. Kita po ba dyan? So yun. So ang gagawin mo, dahil yan po ay mayroon namang ilaw indicator lights dito, papunta ko dito. So yung ating WAP at saka yung ating router ay isa lang naman yung kanyang mga indicator lights. So kung pansin nyo, mayroon tayo ditong, ano ba ito? Power LED indicator lights, no? Or indicator light. And then next natin yung ating 5 GHz, no? Wi-Fi. No? Indicator light. And then next natin yung ating 2.4, no? So indicator light. And then next natin yung ating yung ating mga computer na nakakonect dito, no? Indicator light. And then next natin yung ating internet connection, indicator light, yung parang globe, no? Nako po ba? Kasi nyo naman po ya. So yung walang ilaw dyan, yung ating ano lang, ito lang, di ba? Internet. Yung internet. Internet going to our computer PC or laptop or desktop kanyan, no? So yun. So ito lang, pero the rest ay umiilaw. So ang kailangan mo lang dyan, long press mo lang ito, no? Hanggang sa mag-off yung ilaw para ma-reset natin yung ating WAP, wireless access point. Ano po? So long press lang po. Kung makita nyo nag-turn off na, saka nyo siya bitawan. So yun, pwede nyo siyang bitawan, no? Pag nag-turn off yung kanyang lights, tapos mag-restart yan, no? So indication siya na siya po ay na-reset natin, no? I-reset natin to. So although we can use naman, no? Kahit hindi natin siya i-reset. Kasi ang iniisip ko, baka ito po yung nakaset up na as WAP. So paano natin magagawa na gawin siyang WAP kung siya po ay naka-WAP na, no? So yun, hindi tayo match-challenge or hindi natin may start ng bago, no? So yun. And then next natin, yung ating router, same din po, no? Meron din siyang nakalagay dito sa kanyang likod. Magkamukha lang naman kasi yung ating router at saka WAP. Then next natin, so ang gagawin ko, long press ko ulit yung aking router para bagong-bago, at least magagawa natin yung parang yung mabibili pa lang, no? Ganun, okay? So i-long press ko to hanggang mag-off yung kanyang lights. So yun. Tapos saka mo bibitawan, no? Hanggang mag-restart ulit siya, no? Tama po ba? So may mga pagkakataon na kahit anong pindot mo, nag-long press ka na, hindi pa din nagre-restart. So ibig sabihin parang naglalag na yung kanyang system, no? So ang gagawin mo doon, unplug mo na lang yung ito, no? Yung 12 volts or 9 volts DC. So paalala lang po sa lahat, yung ating router at saka WAP ay magkaiba ng power supply. So hindi niyo siya pwedeng pagpalitin. Ano po? Kaya double check niyo yung kanyang specs doon. Total tayo po ay electronic store. So kailangan niyo i-check yung kanyang output, no? May nakalagay na sticker po doon sa kanyang ano, di ba? Yes, sir. Sa ating WAP at sa router nating power supply, di ba? May nakalagay doon, di ba? Parang yung power supply ng inyong mga cellphone, no? May 5 volts DC, 2 ampere, no? Same din dito, no? Ito po ay kadalasan 9 volts yung ating WAP. Ilang ampere? 9 volts, mga 2 ampere, I think, no? So double check dito, no? Kasi nga hindi pwedeng magkapalit yung isa 9 volts, yung isa 12 volts. At nagkakaroon din ng pagbabago sa ating ampere, no? Or current. Kaya kailangan i-double check natin, no? So yun. So nag-restart na, ano po? The next natin, kapag okay na po. Nakakasabay po ba kayo? Na-reset niyo po ba yung mga WAP at saka router? Kapag na-reset nyo na, anong next natin gagawin? So ganitong setup ba? Huwag pong alisin ng ganitong setup kasi yan po yung standard. Okay? So mamaya na tayo magbabago kasi nga mayroon tayong pamamaraan na kung saan i-set up natin si WAP. Pero sa pagkakataon ngayon, si router muna ang ating ipa-priority. Nako po ba? Clear tayo na. Then next natin, so paano natin malalaman na si router ay mayroong IP address or meron siyang access point or meron siyang pinaka-access na URL. So sa pamamagitan ng kanyang, dito sa likod, meron dito,
Yan. Dito sa likod po, sa baliktad. Yan po, no? So, pa-check na lang po ako. Yan, ano, mayroon nakalagay dyan, tplinkwifi.net, no? Kumisan AAP, pero din po sa mga access point, no? So, ito po guys, tplinkwifi.net. So, yun po yung isa sa mga pamamaraan na pwede nating i-access doon through our Google browser. Or di kaya, di ba last time nagpakita naman ako sa PLDT, no, kung paano ko pinasok si PLDT doon sa ating online, di ba? So yun, parang simple lang po din sa ganyan, no? So pwede din sa pamamagitan ng ating CMD command. So ang gagawin ni user or ni client PC or server PC, so sino ang gagamitin natin? Client or server? Client. Pero kadalasan itong ginagamit mo, pero you can use din naman na try natin si client. Okay. Si client PC, Windows plus R. Pakita niyo po sa screen. Okay, kita po ba? Kita po. Windows plus R, CMD. Then yes. Anong gagawin? Anong command po ang ating ginagawa kapag tayo po gusto natin makita yung IP address? Yun, ipconfig. So, type nyo po ipconfig. So, kita nyo naman po, mayroon siyang 192.168.0.1. Okay? So, yung 192.168.0.1, yan po yung IP address or default gateway ng ating router. Nako po ba? So, ngayon, papasukin natin yan. Isa pa din sa pamamaraan, pwede yan, no? Ay, copy nyo na agad, no? Tapos enter. Isa pa sa pamamaraan, pwede nyo pupuntahan si network. Papunta niya ako si network, Windows plus E, tapos network. So, naka-turn off lang si discovery, pa-turn on mo ako saglit. Pero ang standard niya, dapat pupuntahan po doon na. Kasi nga, pwedeng bumalik yan anytime. So, yan po, mayroon kayo makikita. Yan po, C64. Yung ating router ay C64. Yung ating WAP, kung hindi ako nagkakamali, ay C24. Nako po ba? So, pwede mo siyang i-double click para mapuntahan si browser. Yan, automatic na siya, di ba? Pwedeng ganyan, di ba? Okay, so automatic na siya. Makikita yung kanyang IP address. The same po, di ba ba? Di ba po? So, ibig sabihin, 192.168.0.1, yan po yung ating default gateway or IP address ng ating router. Okay, next yun na lang. Kapag may password na, next po kayo. So, yung password po yan, ibig sabihin, confirm password, uulitin nyo lang yung password na bago na yung nilagay, no? And then, select time zone. Ano time zone po natin dito sa Pilipinas? 8. Plus 8. Yun. Plus 8. Kuala Lumpur. So, plus 8. Hanapin si plus 8. Plus 8 po kayo, plus 8. Plus 8. Okay na. Then, next natin, dito naman po kami sa ano natin, no? And then next natin, ano po ba yung nakalagay? So, internet port, ibig sabihin kailangan ng internet. So, okay lang yan, kahit walang internet, kahit may internet, makakaset tayo, no? Makaka-configure tayo, kaya walang problema, skip nyo na lang po yan. So, lagyan na yung pangalan, okay? Ano po bang pangalan ng inyong, router? So, ito kasi Team 5, hindi Team 5 at nilalagay, no? Ilagay nyo lang yung team nyo, no? Sa team 1, ilagay nyo lang po yung team nyo, no? Baka kasi magkaroon ng kakalito sa ating network. Okay, pag okay na, may 5 GHz tayo, yung taas ay 2, dapat nga sa taas nga, 2.4, no? Dapat si 2.4, saka si 5 GHz ay naka-turn on, no? Kasi hanapin niya niya sensor, naka-turn on. So, next natin. So, ang next natin dito, keep your router updated. So, skip mo lang po. Tapos, next. Nakasaway po kayo? Skip lang po. Next. Tapos, next natin. Ano pa dyan? So, next lang po. For summarize lang, no? And then, yun. Ano ang muna natin sineset? Okay na tayo sa ating SSID, set up auto SSID. Next natin, default gateway. Palitan natin yung 192.168.0.1 ng kay Team 5. So, ang kanila kasi 128.0.0.5. So, palagay po ako doon sa advance. Advance po kayo. Then, next natin, we have network. So, saan po yun? LAN, local area network. So, pakilitan ako, no? Then, palitan din po si subnet mask. 128. Yun, 128.0.0.5. Sa Team 5 po ito, And then next natin, subnet mask. Anong subnet mask ng ating 128.0.0.5? So siya po yung class B. 255. Yun. Dual 255 or double 255. Kapag okay na,
Pakisave, no? Pag okay na, pakisave. Network. Default gateway po yun na. Pinalitan natin kanina ay default gateway. So, wag niyo po interrupt pa. Kailangan, hintayin nyo na mag-reload. Pantay pong mag-reload yan ha. Wag po interrupt. Wag po mag-disable enable sa ating NCP recipient. Yun. So, yun. Wala pa waiting. Load. Ngayon, ang gagawin, pa-check po ako sa CMD kung nagbago. Windows plus R, CMD, IP config. Kailangan palit na po ng IP address ng ating router. Nagpalit po ba? Hindi. So, ang gagawin, dahil tapos naman yung process kanina, dahil tapos na diyan. So, ngayon, pumunta kay Windows plus R, ncpa.cpl. Network adapter. Okay. Tapos, anong ginagawa natin dyan? Para ma-refresh. I-refresh na po. Yan. So, optiin pa yan. Naka-optiin pa tayo dyan. Okay? Tapos, yun. IP config ka ulit. Pa-IP config ako. Kaya lang, dito yan sa video, no? Baka hindi sila makuloy, no? So, yun. May babalikan kayo. What? Dito ka na. Yun. Nagbago po ba? Hindi. Nagbago na, no? So, ibig sabihin, yung default gateway natin ay nagbago na. If you check the server PC, kailangan may pagbabago din doon. So, Windows plus R, natatabunan po kami yung IP config ka nga. Nagbago hindi. Ngayon, gawin mo ang kanyang ginawa, pumunta kay ncpa.cpl. Nakasabi pa yan? Hindi mo pwede yan. IP config. Try nyo. Hindi, gano'n din po yun. 128.0.0.5. Pwede yun. Huwag mo na magbago kasi nga mas malilito tayo na. Oo, sa yung line natin, hindi na. So, kung ano na yung nakatayo sa inyo? 128.0.0.5. Local area network yun ha. Default gateway, no? 128.0.0.5. So yun o, si server, check din natin kung ganun din po yung nadetect ni server katulad ng nadetect ni client PC, no? So kailangan same sila ng default gateway, di same din sila ng subnet mask, di same po ba? Doon lang sila magkakaroon ng pagbago sa kanilang IP version 4 address, no? So sa atin kasi meron tayong DHCP kaya dapat hindi siya 100. So ngayon i-set up natin si DHCP. So yun, password. Palagyan na lang po ako. The next natin. So tapos na tayo sa ating default gateway, pero ganun pa din po ang pupunta natin sa advanced pa din po kayo. And then network. Under the network, meron tayong makikita ang DHCP server. Yan. Sa DHCP server, dapat naka-enable po siya, no? And then palitan doon yung dapat palitan. 11 to 20 for 10 users. 128.00.11 up to 128.00.20. Wala pong sinabi ko, yun na pong gagawin, no? Para mabilis tayo. 11 to 20, tama ba? Kapag okay na, pag-save, no? So, okay na ngayon, no? So, ang gawin mo, mag-IP config ulit tayo. Pag wala, ncpa.cpl, disable ulit, no? IP config ulit tayo, no? Arrow up na lang, arrow up. IP config, yan. May nagbago po ba? Wala. So, wala pa rin pagbabago. So, ncpa.cpl, pa-disable and enable ng ating Ethernet adapter. Disable and enable. Tapos ngayon, pa-IP config ulit ako, no? Windows plus R, IP config yan. Nagbago po ba? Hindi. Ang galing. Yung kaya hindi pa din nagbago kay server PC, no? Pasuyin pa ako, no? Dapat. So, dapat si server kasama, sabay sila ni client para hindi na ulit-ulitin. Nagbago na. May pagbago na, no? So, pasok siya sa 11 to 20. Tama ba? Yes. So, mayroon na tayong DHCP. And then next natin, MAC filtering.
Sa Mac filtering, saan kayo pupunta dyan? So, meron tayo dyan, security tab. Yun, security tab. Under the security tab, meron tayo tinatawag na access control. Okay, ito turn on lang po yan. So, try nga po mag-connect ng isa. Pa-connect, sino pwedeng mag-connect? Pasunin ako, sir, pa-connect sa cellphone mo. Or di ka kayo. Pa-connect ako ng cellphone mo. Mag-connect ka sa iyong wireless access SID, no? Or wireless SID. Anong SID natin yan? Team 5. Okay, Team 5 router. So, tayo nyo mag-connect sa inyong cellphone para matry lang natin itong si access control kung sa mag-block. Oh. So, mag-connect lang po kayo. Sorry. Magpapanik lang po sa cellphone natin, ha? Ito-try lang natin kung max niya yung ginawa mong SID. Iba yun. Wala. Connected na. Connected na. So, pakita mo din na connected doon, no? Hindi naman nakita. Sige, nakikita ba? Sa ano? Kita mo. Nakita siya. Tapos, Patay. so sa ating ano kasi, sa ating router, yung medyo UI, user interface, no? Yung iba kasi yan ay blacklist, whitelist. Sa inyo po ba blacklist or deny? Tingnan. Para na-list nyo. Yun. So yung blacklist natin yan, yan yung deny, no? Yung allow, yun ang yung whitelist. Ako ba? So gagamitin natin yan, kung yun ang talamin si allow or si whitelist. Ang gagamitin na ay si blacklist. Okay? Ngayon, sa deny, punta po kayo ng sir sa deny. Ano po? Mali yan. Lalagay mo. Baka mali ko niya paglagay niyo sa ano. Tingnan niyo doon sa WAP na set up na kanina. Okay na. So ngayon, add nyo po. Sige po. I-add nyo. Ano po yung kanyang MAC address? Yan ba yung ginamit nyo na cellphone last time? Apo eh. Isa yan. Yun. So tama naman. So block nyo po. So dapat ang iyong cellphone ay mawala na yung connection. Nawala po ba hindi? Wala. So yun. Yun na po ang tinatawag na ano tawag doon? MAC address filtering or MAC filtering, no? Nakuha po ba? Yes. Okay, so clear na tayo nyo. Kaya i-set up natin si WAP. Kasi kung ang WAP natin ay naka-1, hindi po natin siya mas-set up. Nakuha po ba? Hindi natin siya mas-set up. Okay, try na natin kung makikita natin. Wait lang, ha. Check lang natin. Na-reset na natin siya, di ba kanina? No? Binalik ko lang sa kanyang original position. So, puntahan nyo po sir yung DHCP nga na. Patingin ako, check ang router. Tandaan nyo ito, nasa 64 tayo, ha. So, baba niyo po. Baba. Baba pa. Baba pa. Nandyan po ba yung, may nakabasa ba kayong C24? May nabasa po ba kayong C24? Taas nga po ulit. Wala, no? So, yun po yung nakakonect kanina, di ba? Yung cellphone lang, di ba? Tama? So, ibig sabihin wala, hindi talaga siya ma-detect. So, ang gagawin natin para ma-configure natin itong si WAP, kasi si WAP pwedeng maging router, pwede din maging wireless access point. Ganun din si router. Pwede din siya maging router, pwede din siya maging WAP. Ano po? Nakuha po ba? Kaya, kapag ganun na yung paggawa sa inyo, walang problema, no? Kasi nga, pwede siyang pagpalitin. Clear tayo, no? Kuha po ba? So, ang gagawin natin, para ito yung maging WAP, kasi ang default niya ay router, no? So, gagawin natin siya sa pananong paralan. So, gagamit po tayo ng isa pang kable. Yung kable galing sa ating server PC. Naku ba? Galing sa ating server PC. And then, ilagay nyo po yung sa ating LAN port. Palagay po ano, LAN port. Ilalagay po sa LAN port ko, ha. So, yung cable management natin, apply din po, ha. LAN port. Okay, yun, no? Kita mo na. Nag-yes na. So, may lalabas na yes, no?
So, ibig sabihin, may new network na lumabas or na available sa ating computer. So, yes lang po, no? Yes lang. Okay, so ngayon, mag-IP config ka. Windows plus R, CMD IP config. Doon sa server PC na. Yung IP address ba nagbago hindi? Kanina tayo po ay nasa 128.0.0.5, di ba? Yes. Ngayon ay naging 192.168.11. Tama ba? So yung 192.168.11 na yan ay i-access mo, no? Ma-access po ko niyan. So enter lang. Saan mo kaya pinag-i-access yan? Doon. So kagandahan sa ating server 2022, parang Windows 11 lang siya, no? Meron siyang browser. Yun. Sa pinaka-down po. May browser po doon, no? Pa-open po muna ako, tapos si page doon. Loading. Pa-open po ako ng browser, no? Pa-open po ako ng browser. Kasi po, pa-open ako ng browser. Loading din siya. Okay. So, 347 na. Okay, pa-paste po ako ng IP address na nakuha mo doon. So, dapat ay C24. C24 po ba lumabas? Apo. Kita nyo ba C24? Yes. Yan. Tapos, lagay mo ulit ng password, no? Same lang po ang ginawa natin, no? Router WAP. Same lang po ang ating gagawin. Para ma-access natin yung isang device, lagyan ng password. So may mga router na hindi ganyan, no? Depende yan sa brand, no? May mga router na may password na talaga siya. Tapos yun, wait lang. Last 8 po. Last 8. So, the same lang po yung ating magiging configuration, no? Yung ating setup ng ating WAP sa router. So, anong naka-option? Yan. Palagay lang din po ako, no? Ano po ba yung inyong wireless SSID? So, nakalagay dito ay TeamSync WAP, no? TeamSync WAP, ano nakalagay? Tama ba? TeamSync WAP? Yun, TeamSync WAP. Nasa inyo po, ano? Sa inyong, sa ibang team? Gateway natin. So yun. Sa browser. So naka-enable ulit si 2.4 tsaka si 5 GHz. Okay na? Like a WAP po nakalagay. Like a WAP. Hindi, TeamSync WAP. Same lang po yan, no? 5 GHz, same lang, no? Mag-automatic yan na maglalagay ng pangalan niya. Tapos password, magka-copy-paste din yan. Kapag okay na, just next, no? Next lang. Then next. So yun, save lang, no? Bali, yung inyong server PC, kukunik nyo doon sa LAN port. Di ba kanina naka 1 port siya, no? Huwag nyo alisin yung 1 port. Basta naka-stay lang doon. Tapos yung sa modular box nyo, tatanggalin nyo lang. Ilalagay nyo doon sa LAN port ng ating WAP. No? Naku ba? Wireless access point. Naku po ba? So, the next natin. Skip na po. Sige po, skip na lang. Anong next natin gagawin kay WAP? WAP pa din to make sure na C24 to Kung C64, dapat magkabaliktad na. Kung yun ang ginawa mong router, yung C24, ito naman ginawa mong WAP, wala problema. Magpaulit-ulit na ginagawa dahil nga nagkakalito or iisa lang palang device natin. Punta po doon sa mismong Quick. Sa Quick po kayo. Napunta niyo po, Quick. Tapos, sige, wala ba? Ayun, nakita natin, no? Ito, change mode ka lang. Anong pipiliin po dyan? Yun, access point mode lang. Yan. Ating WAP. Wireless access point. So, next. Access point mode pipiliin na, hindi yung router mode, okay? So, yung AP. Kapag okay na, reboot lang po, no? I-reboot. Kita ka? Apo. I-network up.
Sige po, continue na. Sige po, next, ilagay ulit. Tingnan natin kung may pagbabago. So make sure na C24 pa din yan ha. Okay. So siguro kahit huwag na no, for sure nagbago yan ano. So ang gawin mo na lang, sige po, next mo nga, try mo yung next. Or dito na lang, change smooth ka lang. Tingnan natin kung nakawak, access mode na siya or access point, no? Kita naman po siguro no. Yes. Laki mo. So yun. Cancel na po. Wait lang pa. Yun. Ngayon, ang gagawin mo, Windows plus R ka, CMD, kailangan ang IP niya, IP na din ito, no? Na nasa DHCP. Kasi nga si router ay si WAP kukuha lang ng IP doon sa DHCP, no? Na binabato ni router. So yun, IP config ko kayo. So yun. May pagbabago po wala? Wala. So ngayon, ang gagawin mo, anong gagawin pag may pagbabago sa mga IP address? Mag-disable. Yun, Windows plus R. Sige, Windows plus R, same D. So, kailangan mo i-disable, enable muna, no? Naka-dynamic ba yung static? Yun ang kaiwak. May bago pa? Wala pa. Dynamic pa rin. Wala pa din. IP config ko ulit. Araw up, araw down lang yun, ha? Disable, enable mo nga doon ulit. IP config ka nga dito. IP config ka nga dito sa kabila. Kaso baka hindi kasi dapat ang mangyayari doon, hindi maapektuhan si router, no? So dapat ang IP niya is 128 pa din. Ikaw nga, patry ako. Pa din. Ano sir, dapat magiging ano po? Dapat IP na niyo mo. Ilagay mo doon sa IP address ng browser mo. Sa browser po, URL. Lagay niyo. Lagay mo. Sa'yo sa luon na lang. Ano ba yan? 24. Ngayon, ang gawin mo, magano ka nga, IP config release. IP config. Ngayon din, same di ka din. Ngayon, IP config kayo parehas. IP config. Kaya natin kung magbago. Wala pang lumalabas, ibig sabihin nag-loading pa yun. Ang yun, may lumabas na IP config pa po kayo. IP config ka niyo. So, renew ka din, no? So, sa kanya bumalik, no? Walang problema doon. So, ibig sabihin yun talagang original niya. Binalik na ba sa yung... Okay, so 192. Okay, so ang gagawin na lang natin, kasi for sure ito WAP na, no? So ibalik na lang natin sa dati, no? Para hindi na magkaroon ng problema. So ibalik mo na lang sa modular box ang connection. Ay, bakit? Bakit yun? Ay, kaso nga lang yung WAP mo hindi siya umilaw, oh. May problema sa WAP connection. Bakit hindi siya umilaw? Dapat yung may isang ano yun, no? May isa dapat dun, di ba? Yung WAP. Naku, hindi rin pala naka-plug. Kaya pala hindi nagbabago. So ngayon, balik mo ulit nga doon. Patry natin. Balik mo ulit yung kanina. Yan. Kailangan umilaw yun. Tapos mag-Windows pa sa ka. Naman hindi nagbabago kasi nga possible yun yung dahilan, no? Na-disconnect yung ating WAP. Hindi siya nakadetect ng IP or ng signal doon kay router. Sa router yan. Okay na? So ngayon, ngayon IP config. Yun. Okay na, no? Parehas ba kayo ng default gateway? So dapat ang mangyayari, magkakapareho kayo ng default gateway, no?
So, ibig sabihin, yan na po yung itong si WAP ay nakabase na doon sa binabatong IP address ni router. Nako po ba? So, ngayon, ibalik ko na sa tamang kanina na, ulitin ko lang, no? Kaya wala pala dito hindi siya nag-automatic kasi nga, siya po ay naka-disconnect, no? Natanggal. Kaya ang ginawa, ni-reinsert na lang yung ating WAP. Kasi dapat kanina walang ilaw dito, di ba? Pansin nyo yun, wala namang ilaw dito. So, kaya lang siya nagka-ilaw kasi nga, ni-reinsert or sinuksok. Baka siguro maluwag yung lock, no? Or, baka hindi lang maayos yung lock niya. Okay, so next natin, ibalik na lang natin sa original, no? Kung anong nasa network layout, yan na po yung kanyang final, no? So, balik lang sa modular box. Ayun, binabalik na sa modular box. And then next natin, so wait lang natin, naglo-loading lang yung ating server. Sadyang isa na lang ang umiilaw o naglo-loading lang. May kunti lang doon, so gagalaw-galawin na siguro yun. Baka dito yan. Sa part na to. Bawal naman dito. Ito. Medyo maluwag dito yung part nyo, no? Ayusin na lang ito, no? Pero for sure, okay na yan, no? Yan, okay na. Naluwag doon. So ngayon, IP config ka, no? Tingnan natin kung may pagbabago. Nakasabay po ba ka dyan? Okay, nakasabay po ba ka dyan? I-disable, enable na lang muna, no? So yung ncpa.cpl, ganun din po sir ang inyo sa inyong client. Tingnan natin kung may pagbabago sila. So last na lang, wait lang pa, wait muna pa. Tapusin na natin ito. IP config. So yun, no? Mayroon na pagbabago, no? 128.00.12. Okay? 128.0.0.5. Yung tinatawag na static IP. So dapat itong si DHCP mo ng ating router, dahil nga di ba yung usapan natin, kailangan yung ating DHCP router ay doon sa server rules, no? Na mag-work, tama ba? So i-disable yan si DHCP ni router, no? Pero wag yung i-close yung CMD nyo at gagamitin natin yun. Okay, tapusin lang natin, okay lang? Tapusin natin. So pa-disable na lang ako, save nyo po. Doon, no? Nag-save siya sa ating. So ngayon, pumunta kayo sa Windows Plus RCMD. Linus mo yung CMD mo, sir. Huwag mo i-close yan, ha? Huwag nyo po i-close yan. Huwag nyo din i-close po yan, ha? So ngayon, IP config po kayo. So wala pagbabago, dapat wala na yung IP address, no? Dapat ang makita mo dyan is 169 yung mga automatic IP. Ang yun din po, patry po ako sa server. Dapat po ay ganun din, no? So ang gagawin nyo, IP config, release ulit, no? Tapos renew. So dalawang beses natin ang IP config release, no? Tapos renew. Kailangan mag-169 na yan. Mag-auto config na siya. Saka tayo maglalagay ng static IP sa ating client, saka server PC. So enter nyo nga po, patry enter. So pares nag-loading, no? Try nyo pong enter sa keyboard kung mag-load, nag-stop na. Yun, wala pa yung dami. Tagal. Okay? Wag muna i-close yan, ha? Windows Plus R kayo, CMD. Windows Plus R, CMD. Open na natin bago. IP config nga po. So yun, naging 169 na yung kanyang IP address. Nakuha niyo po yung ba yun? Kasi nga, nag-turn off tayo ng DHCP sa ating router. Kasi nga, ang plano natin, itong si server PC ang magbibigay ng DHCP. So, saka na lang tayo magda-dynamic doon sa ating client PC. Si server, laging static po yun, ha? Saka na lang tayo magda-dynamic kay client PC kapag tayo po mayroon ng DHCP rules. No? Hello, klaro ba? So, ngayon, ang ating lang muna, ang ating target, kailangan magkapareho sila ng static, no? Magkaroon ng static IP. Kasi nga, wala na tayong DHCP, no po? So, ano po bang IP mo kanina? 128.11. Yung kanina, yun, 11. So, lagay mo po yun sa inyong ncp.cpl. Ang iyo, IP address mo is 12. Pero ang plano nyo, ayon sa inyong plano, kayo po dapat ay mayroong IP na, 16. 9. Nakalagay dito 9. No? So yun, lagay yung 9. Sipa-sipa ko, no? So labas po yan ang DHCP, di ba? Ang 9, di ba? Tama po ba? Tama po.
11 to 20 yung DHCP nyo, di ba? So, ang 9 is labas. Saglit na, pantayin mo na ako. Kasi naumpisa na natin, no? Hirap dito. 9, sige po. So, ang iyo ay, ang iyong, tama naman, 128.0.0 na. Yung client PC mo, 11, no? Ayun, yung 9. So, ipasuyo po, no? So, labas po yan ng DHCP, di ba? Ang 9, di ba? Tama ba? Tama po. 11 to 20 yung DHCP nyo, di ba? So, ang 9 is labas. Saglit na ba? Antayin mo na ako. Kasi naumpisa na natin na hirap 9, sibo. So ang iyo ay, ang iyong, tama naman, 128.0.0 na. Yung client PC mo, 11, no? Tapos, dual 255, and then yung kanyang default gateway is 5 kasi yun yung binabato na ng ating router. Kanina, diyan, pa-check mo ako sa CMD. Napakita nila. Dito po, kanina. Yung call. Kasi hindi nalalabas yan. No? Ito yung call. Yan. Yan. Wala na ba? Na-close mo na. Yan. 128.0.0.11. Yan ba yung nilagay mo? Tapos, 255 at saka 5. Yung kanyang pares naman, no? Ang iyo, 9, 5, 5, 9. So, tama naman. So, tama na. Paano ko ng ginawa nila? So, IP address ni server, kasi labas siya sa ating DHCP, no? Tapos, 255, and then default gateway, magkaparehas sila. And then, yung kanyang preferred DNS, magkaparehas din, no? Magkapareho, no? Tapos, next natin, okay lang. Tapos, disable, enable. Wait lang po, saglit lang po ito, ha? Tapos na tayo. So, yun. So, ngayon, dapat magkakaroon ng network, hindi na siya unidentified dapat na nalabas, no? Pa-disable, enable ulit ako. So, ba't identified? Tama ba yung IP na nilagay yung post? So, ngayon, ganito na lang gawin nyo. IP config muna ako kayo. Windows Bazaar, CMD, IP config, CMD. Tapos magpinga kayo, mag-limit. Wala pa din lang ito. Wala pa din siya, hindi niya sinip siguro. Inaisip niyo po ba? Yes. Kaya IP version 4. Oh, hindi niya sinip. No? Nag-cancel ka siguro, kaya. Nine, yan. 128.0.0.5. Yeah. 128.0.0.9. So, yun. Okay? So, kung anong server piece mo, yun yung server. So, okay? Okay? Kinansel ko siguro kanina, no? Disable. So, disable nyo po. Ngayon, mag-ping kayo isa't isa. Tapos na, no? Yan lang mo, no? Tapos, i-check na yung mga services, no? Lahat na yun, no? Services, ano pa, mga firewall, ano pa. Yung halos lahat na sa network settings, no? Pati yung ating advanced network settings. Kung lang i-off yan, siguro. Ngayon, mag-ping kayo sa isa, no? Kung mag-ping na siya sa isa, 0% loss, ibig sabihin, okay na yan. IP config muna, tapos ping. Ayaw ba? Makita? Wait lang po, last lang. Ping po. So, yun. 11 ang iyo. Nag-reply sa 0% loss. Ang iyo, 128. Bakit wala? Yung network discovery nyo, no? Kailangan kasi set si network discovery kaya ganyan. Pero tingin ko, okay na yan, no? Sa network na lang sila nagkakatuloy doon sa network settings. Tama po ba? Kasi naman, tama naman, 128.0.0.9. Tama po ba? So, yun. Okay, sige po. Yun na lang. Sa network na lang, no? Bukas na lang yan, okay? So, yun lang po, no? Thank you. Okay, sige po. Nakasabay po kayo, hindi bukas na lang yan.
Ito, naulis na. Online. Di post lang. Doon post lang. Tignan lang. Huwag mo na ano yung dyan. Sa kapipis kayo boss. Kaya kung dapat yan so, huwag mo dapat kayo ng fine. Isang otherwise, kung maganda yung kuha, share natin sa fine. Di ka, huwag na. Huwag na sa rin na dyan. Kakapit sa buha. Sama na yun. For another video. Okay, thank you po sa inyong panunod. Bye-bye! Okay.